Walang bagyo pero lubog sa baha ang ilang lalawigan sa bansa dahil sa shear line o pagsasalubong ng hanging amihan at hangin mula sa Pasipiko. 3 patay mula sa magkakaibang lugar, kabilang ang isang ginang na nadaganan ng pader. Saksi, si Mariz Umali. Tuktok na lang ng mga puno ng niyog ang kita sa bahaging ito ng Barangay 13 Martires sa Kasiguran, Sorsogon. Lampas tao raw ang tubig, kaya lubog ang ilang bahay. Sa Albay, sinuong ng mga rescuer ang rumaragasang ilog para masagip ang mga natrap na residente. Sa Del Gallego, Camarines Sur, 5 barangay ang na-isolate dahil sa lumubog na spillway. Hinihintay pa ng lokal na pamahalaan ng Del Gallego na bumaba ang tubig sa binahang spillway para makapaghatid ng tulong. Hihiling daw sila ng karagdagang food packs. Sa Kabusaw, 2 senior citizen ang hinahanap matapos silang matangay ng ilog habang sakay ng e-bike. Sa Ragay, sa trahedya nagtapos ang paghahanap sa isang lalaki. Nahulog siya sa tulay at tinangay ng baha. Landslide naman ang kumitil sa isang lalaki sa Labo, Camarines Norte. Natabunan ng lupa ang kanilang bahay. Sugatan ang kanyang asawa. Halos 50 naman ang natrap sa kanilang mga bahay dahil sa baha sa Vinzons. Inikot ng BFP ang mga bahay para masagip ang mga residente. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay dahil sa baha sa Lopez, Quezon. Sa Aklan, 7 bayan ang binaha. Nasa 3 talampakan naman ang lalim ng baha sa highway, kaya stranded ang ilang motorista. Sa tala ng Aklan PDRRMO, may mga naiulat na landslide sa mga bayan ng Altavas at Batan. Mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng pagbaha. Pero mas masaklap ang sinapit na isang mag-anak sa Cebu City sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nabagsakan ng bumigay na pader ng riprap ang kanilang bahay. Natabunan ng kalahati ng katawan ng 49 anyos na si Eliza Batil. Nailigtas ang kanyang mister. Pero si Eliza nasawi sa kalagitnaan ng rescue operation. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang investigasyon sa insidente. Gayon din kung sino ang dapat managot. Ang mga pag-ulan na yan ay dulot ng shear line o ang pagsasalubong ng mga hangin. Paliwanag ng Pag-asa. Yung shear line po ay ang pagsasalubong po ng amihan at hangin po nang gagaling sa silangan o galing sa Pacific po. So, dahil po magkaiba yung temperature ng dalawa, so nagkaroon po ng pamumuo yung evaporation and then eventually po formation po ng clouds. Yun po yung tinatawag po natin shear line. Yun po yung nagpaulan dito po sa Bicol Region and Eastern Visayas. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Magiging maulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may matitinding ulan pa rin sa Northern Luzon. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Kalat-kalat na ulan naman ang inaasahan sa Visayas at Mindanao dahil sa thunderstorms. May chance rin ng ulan bukas sa Metro Manila. Apektado pa rin ang shear line at hanging amihan ng Luzon. Shear line rin ang dahilan ng mga pagbaha sa ilang lugar nitong weekend. Wala pang namamataang bagong sama ng panahon, pero ayon sa Pag-asa, 1 o 2 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Disyembre. Sa karaniwang track ng mga bagyo kapag ganitong buwan, may chance itong maglandfall o tumama sa Caraga, Eastern Visayas o di kaya sa Central Luzon. Pero posible ring mag-recurve o lumihis palayo sa bansa. Kinumpirma na abogado ni Rufa May Quinto na may warrant of arrest laban sa aktres dahil sa kaso kaugnay sa Dermacare. Saksi, si Rafi Tima. 14 na counts ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code o pagbebenta at pag-aalok ng securities sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC ang kinakaharap na kaso ng aktres na si Rufa May Quinto. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogado. Paglilinaw ni Attorney Mary Louie Reyes, hindi ang mas mabigat at non-bailable na syndicated staffa tulad ng mga unang naglabasang balita. May pending na warrant of arrest sa client ko po. And yes po, she will face those charges po, including this na, mag-voluntary surrender siya. And magpo-post po kami ng bail for that. Katulad ni Nery Naig Miranda na inaresto dahil sa mga kaso kaugnay sa Dermacare.
biktima rin daw si Rufo May ayon sa kanyang abogado. Kung tutusin, isa din siya sa naging biktima nito. Hindi siya yung naging biktima nung pang-i-scam, but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser. Hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, is puro din tumalbog. Lahat po yan hawak naman po namin ng ebidensya na ipipresent naman po namin sa court. Pag-iisipan pa rin nila kung magsasampa ng kaso. Prioridad daw nila na makapagpiyansa ang kliyente na hindi raw nakadepensa sa fiscal level kaya nagulat sila na arrest warrant na agad ang kinakaharap. Samantala ayon sa BGMP, nasa ospital pa rin pero maayos naman ang kondisyon ni Neri na dinala sa ospital nitong nakaraang Biyernes. Alinsunod umano ito sa utos ng korte bilang tugon sa medical evaluation request ng kampo ni Neri. Sa Miyerkules, nakatakdang ibalik si Neri sa kanyang selda. Kaya posible raw na hindi pisikal na makadalo sa korte si Neri sa nakatakda umanong hearing bukas sa Pasay RTC. Makipag-ugnayan po kami if possible na teleconferencing na lang ito and physical presence na lang ng lawyer niya. Ayon sa abogado ni Neri, nakakalungkot na hindi sila naabisuhan sa mga paratang laban sa kanya ng mas maaga at nabigyan sana sila ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang panig. Ang mga kahalintulad umanong kaso laban kay Neri sa ibang lugar ay nabasura kaya't kumpiyansa silang mapapatunayang wala talagang sala si Neri. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Panibagong pangharas ang naranasan ng mga mangis ng Pinoy sa Rosul Reef. Ang kwento nila, imbis na tulungan sila sa lumubog nilang bangka, ay sinilaw at binantaan pa sila ng China Coast Guard. Saksi, si JP Soriano. Nangingisda sa Rosul Reef o Iroquois sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong ito. Nang bigla silang lapitan ng helicopter ng China. Nag-hover siya ng mababang lipad lamang at 15 feet at ginagawa niya ito sa mga mangingisdang Pilipino. We're thinking that they're doing this as a form of harassment para itaboy ang ating mga mangingisdang Pilipino. Dahil naipadala ang video sa Coast Guard, agad silang sumaklolo sa mga mangingisdang inabutan na rin pala ng ulan at paglakas ng alon. Kabilang kami sa mga media personnel na sumama sa kanila sakay ng BRP Cape Engaño nitong Sabado. Kasunod ang BRP Melchora Aquino, isa sa pinakamalaking Philippine Coast Guard vessel. Pero di pa man nakalalayo sa Palawan, ay sinundan na kami ng Chinese Coast Guard vessel na ito pasado alas 5 ng hapon. Pagdating namin sa bandang Escoda Shoal, huminto alas 8 ng gabi ang aming sinasakyan. Sa gitna ng dilim, ilaw lang ang kayang i-record ng video. Pero kitang-kita naming dumaan sa aming harapan ang barko ng China Coast Guard. Narinig din namin ang ilang beses na radio challenge ng China para palayuin ang Philippine Coast Guard sa umano'y teritoryo nila. Pasado alas 10 ng gabi, muling napahinto ang sinasakyan naming barko dahil din sa pagdaan ng China Coast Guard. This is very dangerous. Maaaring magdulot ito ng banggaan at maging resulta ng isang sakuna. We were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pagputok ng liwanag, namataan namin ang ilan pang Chinese vessels. Natanaw na rin namin ang mga Pilipinong mangingisdang 2 linggo nang nasa Rosul Reef. Mag-aalas 8 po ng umaga, December 1 at matapos nga po ang magdamag na pagbuntot at ilang beses na pagpigil ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel na ito ay narating na rin po ng PCG vessel ang bahaging ito ng Iroquois o Rosul Reef. Nakabantay pa rin ang China Coast Guard habang isinasakay sa mga inflatable boat ng PCG ang mga kababayan nating mangingisda. Sa isang punto, ibinaba pa nila ang kanilang maliit na speedboat pero di naman lumapit sa amin. Ang China Coast Guard tinawag na iligal ang pagtitipon ng mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino sa Rosul Reef kaya gumawa sila ng kaukulang hakbang. Kwento ng mga Pilipino, lumubog ang 2 sa 20 nilang bangka dahil sa masamang panahon. Pero hindi sila sinaklolohan ng mga Chino. It is also very disappointing, no? The mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay namomonitor naman nila mga mangingisdang Pilipino. Hindi sila nag-offer ng kahit na anumang assistance. Sa halip na tulong ay sinilaw pa umano ang mga Pinoy. Masakit po sa mata, yung kulay green nila na laser, pinagitgit po nila, yung hindi ka talaga ganunin ka talaga ng blocking nila, i-block ka talaga nila.
Binabantaan din silang bobombahan ng tubig kapag lumapit sa mga inaangking bahagi ng China. Sabi nila, back to Philippines daw. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Ang Chinese Foreign Ministry muling iginiit ang kanilang soberanya at lehitimo raw ang kanilang law enforcement activities sa lugar. Samantala, mga kapuso, doon po sa mga nakatanggap na ng kanilang Christmas bonus o kaya 13th month pay, may payo po ang isang financial coach. Hinay-hinay lang daw at alamin kung ano ang dapat unahin sa paggastos ng inyong pera. Saksi, si Nico Wahi. May bonus o 13-month pay ka na ba? Si Jez, na isang virtual assistant, mayroon na noong November 28 pa. Ang kaso, ubus na. Ginamit ko yung kalahati nun dapat supposedly sa savings, but nangyari pambayad utang, sa bill, sa renta ng bahay, sa internet, and sa mga insurance. So, ganun. Bagamat malaking bahagi ng 13-month pay ni Jez ay napunta sa mga bayarin, hindi naman daw niya nakalimutan ang sarili. Bumili ng ibang mga libro and then nakipagkita sa mga kaibigan, isang yup, and then magkape. Siguro, kalahati nung dapat sa savings, nagastos ko sa pagkain. #deserve 2024. Sabi ng isang financial coach, kasama naman talaga sa pag-maximize ng bonus o 13-month pay ang pag-treat sa sarili. Reward yourself, of course. Treat yourself wisely. So, i-consider mo as a small reward, treat mo yung sarili mo, bakasyon or food, mga ganon, di ba? So, basta, nasa budget siya para ma-avoid mo yung overspending. Pero, nasa dulo na raw yan ng listahan. Una raw dapat, magbabayad ng mga utang kung mayroon man. Pay your debt first or your utang. Set aside mo yung money to pay your bills, lalo na yung mga may high interest credit card, loans, or bayad ka muna sa mga pinagkakautangan mo, diba? Para next year, zero, utang ka na. Saka isunod ang pagtatabi ng emergency funds. Pwede rin daw ang pag-avail ng health insurance at pag-i-invest. I advise, pwede mo hatiin yung into 2 yung bonus mo. 50%, okay? Sa holiday expense mo, of course, hindi mawala yung holiday expense, diba, sir? Then 50% naman pwede sa emergency fund mo, investment portfolio mo, like mga MP2, mutual funds, UITF, stock, savings. Si Ella na isang government employee at nakatanggap na rin ng 13-month pay, wais na raw sa paggamit ng bonus. Siguro yung mga first years ko, yes, after graduation. Kasi syempre pag graduate mo, mabibigla ka, ay, meron akong ganito kalaking pera, malalakihan ka. So, ang ginagagawa mo, i-reward mo yung self mo. Ngayon kasi nahati niya sa maraming bagay ang 13-month pay. Yung portion nung 13th month, ang ginawa ko is, tinabi ko, mga 30 to 50% siguro yun. Naglan ako savings. Yung savings noon, yung iba nilagay ko sa digital banking. Pinambayad niya rin daw ang iba ng kanyang insurance. Pero nagtabi rin daw siya para sa kanyang magulang at para sa kanyang sarili. Kung hindi tayo marunong mag-handle din, mag-budget din ng income natin, no? So hindi rin talaga tayo makakaipon. Ang bonus, kaya tinawag na bonus, ay reward para sa mga empleyadong walang pagod na naghahanap buhay. Kaya kung mabigyan man, siguraduhin magagamit ng tama. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahi, ang inyong saksi. Mga kapuso, 23 araw na lang, Pasko na, at feel na ang Christmas sa unang linggo pa lang ng Disyembre. Meron na nagsimula sa kanilang caroling habang White Christmas naman ang disenyo ng ilang lugar. Ating saksihan. Walang dudang magiging masaya ang gabi mo sa pinailawang Christmas village sa Vigan, Ilocos Sur. Andyan si Santa Claus at mga snowman. Swak ding pang picture taking ang tunnel of lights at pati na rin ang mini Belen. Mas umangat ang ganda ng Paway Church sa Ilocos Norte dahil sa kanilang light show. Tanaw din ang iba't ibang disenyo ng ilaw sa simbahan na magtatagal raw hanggang Enero. At dahil Disyembre na, simula na rin ang Christmas caroling sa iba't ibang lugar, gaya na lang sa Samal Bataan. Sina Lola in tune at game na game sa kanilang pangangaroling.
Kaya ang ending, nakuha nila ang inaasam-asam na aginaldo. Snow much fun naman ang dating ng Kapitolyo sa Nueva Ecija dahil sa kanilang mala White Christmas na tema. Tila nasa North Pole ka dahil sa snowman, reindeers, pati na rin ang giant Christmas tree na may disenyong snowflakes. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.